Hello everyone. So yung topic natin for this video is all about breaker block. Ano nga ba yung breaker block? Okay? So, yung breaker block, kailangan meron tayong naging stop hunt, meron tayong na-violate na order block. Okay? So, parang kabaligtaran lang siya ni order block. Pero, kailangan meron tayong stop hunt na nangyari. Okay? Saan natin usually makikita si breaker block? Kahit actually along the trend, makikita natin si breaker block. Pero ang isa sa mga high probability breaker block is yung pag may na-hit tayong higher time frame, PDRA, or BC, or bullish fair value gap, like this example. Yan. Ngayon, punta tayo sa lower time frame. Meron tayong na-hit na higher time frame PDRA, or pwede rin yung mga swing lows or swing highs dito. Now, punta tayo sa lower time frame sa LTF. Right? So, ayan. Usually, ang tinitignan natin sa mga past lessons is meron tayong MSS dito, meron tayong CS dito, confirm our reversal. So, breaker block, pwede na natin magamit as confirmation ng reversal. Okay? So, let's proceed. Ayan. Okay? Okay? So, paano natin ma-anticipate yung possible order block? Saan tayo makakita? So, let's say na-hit na natin tong higher time frame PDRA. Kailangan meron tayong clean swing high, swing low, and yan, i-mark natin si breaker block. So dito, makikita nyo, meron tayong clean swing low, meron din tayong clean swing low, meron din tayong clean swing high. Right? So ito, consider ko yan na stop hunt. Okay? Yan, stop hunt yan. Now, saan natin makukuha si breaker block? Dito sa leg na to. Okay? Now, ang order block, ni-expect natin yan na magbababa yung price. So, nag-confirm na si order block dito, right? Kaya lang, si breaker block, once na break yan, ito, once nag-candle body closure yung mga candles above this high ng breaker block na yan, confirm breaker block na yan. Okay? Ano pa ba? Yan, i-proceed natin to. Yan. Kung makikita nyo, gustong i-respect ng price si order block, which is this one. Kaya lang, meron tayong higher time frame, PDRA na na-hit. Kaya, nagkakaroon tayo ng signs of reversals. Yan, tignan natin. Okay, ayun. Nag-confirm na si breaker block, which is here. Kasi nag-candle body closure siya dun sa block na to, yung order block before na naging breaker block ngayon. Masasabi lang natin yan na breaker block if meron tayong stop hunt na nangyari. Kailangan meron tayong na-take out na liquidity. Ito pwede rin natin magamit as a breaker block, kaya lang masyado siyang malaki and medyo malayo yung confirmation natin. Pero ang ginagamit natin as a breaker block, same sa order block, kailangan yung halimbawa isa lang siya na candle, yun lang gagamitin mo. Pero if consecutive candle siya, gagamitin mo lahat ng consecutive candles. Ako, mas prefer ko na candle bodies only and lahat yan. Yung others kasi na traders, ang pinipili lang nila na breaker block is itong sa pinakadulo, yung highest bullish candle ng breaker block. Yan. But for me, I prefer yung consecutive candles. Okay? Same here, consecutive candles. Okay? So yan, nag-confirm na siya. Paano yung magiging entry natin dyan? Pwede tayong humanap ng draw on liquidity. Pwedeng target ito. Target yung mga highs dyan at saka mga FPG. Yan. Ganyan. So, paano yung entry natin? Okay. Yan. Pwede natin mag-entry right after confirmation ng breaker block. Then dito yung stop loss natin or dito. Okay. Pwedeng ganyan. Or pwede rin dito mismo. Hintay tayo ng retracement. Okay? So, pwede natin maging target yung mga highs dito. Yan, mga ganyan. Okay? So, ayun, nakita natin na mitigate siya. Doon kung titignan natin sa example na to, na-violate na yung breaker block natin. Pero, umangat pa rin siya. Just let it go muna. Ngayon, meron pa rin naman kasi tayong valid breaker block dito. Which is this one. Hindi pa siya na-violate. Ayan. At magamit yan. And then, ayan, umangat na yung price. So, ganun si breaker block. So, paano naman sa bearish scenario?
Ayan. Dito naman sa example na to, ayan, meron tayong stop hunt dito. Na-hit yung, let's say may na-hit tayong higher time frame key level dito. Ayan. Tapos, saan yung possible order block natin? So, meron tayong clean swing high, clean swing low, clean swing high, and dapat merong ma-form na swing low dito. So, meron tayong 3 legs dyan. Yung leg na to, itong leg 1, leg 2, leg 3 for confirmation. Leg 1, doon natin kinukuha si breaker block. Leg 2, yun yung mag-stop hunt. Leg 3, yun yung magko-confirm ng breaker block. Okay, let's see. Ayun, hindi ko na mark kaagad. Ito yung breaker block pala natin dyan. Yan. Then, nag-confirm siya to go and mitigate, confirm yung breaker block natin. Tapos, paano magiging entry natin dyan? Dito sa low ng block na yan. Stop loss dito sa high. Then, target 1 to 2 or yung mga other targets natin below. Okay, sample yan. So, let's see if ma-mitigate. Okay, ito, good example to na hindi na-mitigate kaagad. Yung mga ganyan, possible pa rin naman balikan yan. Pero, pwede kang magkaroon ng misentries. Kaya lang, huwag ka maghabol. Kaya, meron din akong entry na right after closure, pwede na mag-entry dito. Kaya lang, you have to make sure na okay pa rin yung RR mo. And, meron ka pang valid target if ito target mo yung 1 to 2. Dito. Mukhang meron pa rin naman tayong valid targets dito. Ayan, meron pa naman. Umabot pa rin yung 1 to 2 natin. So, yan. Pwede ka magkaroon ng mis-entries dito. But, you have to decide pa rin if alin yung pipiliin mo. For me, mas prefer ko pa rin yung mga retracement. Hinihintay ko siya. Now, siguro yung magiging question dito is, yan, ganyan. Hindi ka na mitigate, no? Yan, ganyan. Tapos, umabot na dun sa TP mo. Cancel mo na yung order dyan. Huwag mo nang ituloy yung trade na yan. Invalid na yung sell up mo. Kasi, na-hit na yung mga targets mo. Unless, ito nag-form ng paganyan, yan, ganyan, umangat, then makita mo, nirespect yung breaker block, then wait ka ng another breaker block dito, yan, ganyan, entry, dito, stop loss dito, good target tong mga to, kasi LR yan, LR yung mga yan, okay? So, target natin yung 1 to 2. Pwedeng mangyari yun. Pero in this scenario, if nakita mo yung price natin is umangat ng diretso ganyan, medyo wag ka nang maghanap ng lower entry or re-entry dito kasi possible i-breach na yan. Okay? Now, paano ko masasabi na na-breach na siya or na-violate? If meron tayong umangat na price na candles and then nag-candle body closure above na paganyan dito, nag-close siya dito, okay, violated na yung breaker block nun, right? So yun lang yung breaker block example natin. Sige, hanap pa tayo dito. Ito, good example. Hanap tayo dito. Ito. Okay, good example to. Ayan. Meron tayong stop hunt na nangyari. And then, meron tayong breaker block formation. One candle lang. Candle 1. Ito. Candle 1. Paano ba mag-highlight? Candle 1. Ito na lang. Candle 1. Candle 2. Candle 3. So, paano siya? Candle 1, yun yung iti-take out ni candle 2. And doon mo kukunin yung breaker block, which is here. Okay? Candle 2, siya yung mag-take out or mag-stop hunt nung high nung candle ng leg 1. Okay? Si leg 3, candle natin yung mga sinabi ko ulit. So, dito, leg 1, siya yung kukuhanan mo ng breaker block. Leg number 2, yun yung mag-take out ng leg number 1. Magko-confirm ng stop hunt. Now, see, candle 3, yun yung magko-confirm. Leg 3, yun yung magko-confirm ng
breaker block natin. Now, pwede tayong mag-entry dito. Ayan, makikita nyo dito. Stop hunt dito sa swing. And then, target 1 to 2 around here. Ayan siya. Ganun siya. Now, paano yung mga breaker block within the trend naman? Hanap tayo. Kailangan, basta may valid ano tayo, stop hunt. Eto. Within the trend to, no? Makikita nyo. Tapos, meron tayong nangyaring stop hunt. Here. Leg 1. Leg 2. Leg 3. Confirmation. Okay? Tapos, meron tayong breaker block dito. Nag-confirm breaker block, bumaba yung price. Okay? So, yun lang. And thank you so much. I hope it's clear. Bye!